Isang sunog naman po ang sumiklab kahapon, bandang alas 2 ng hapon, dyan sa Poblacion Dalican, Maguindanao del Norte. Tumama po ito sa 6 na maliliit na negosyo kabilang ang 2 kainan at 4 na mini grocery. Dahil gawa po sa light materials ang mga establishmento, mabilis po na kumalat ang apoy at tuluyang nawasak ang lahat. Sir Nation, ayon sa mga otoridad, unang nagumpisa ang apoy sa isa sa mga kainan, ngunit patuloy pa rin ang imbestigasyon upang matukoy ang eksaktong sanhi. Napag-alaman na ang parehong lugar po ay dati na rin pong tinamaan ng sunog. Ilang taon na ang nakakalipas. Sir Nation, na tinataya naman pong aabot sa 300,000 pesos ang inisyal po na pinsala. At wala naman pong naitalang nasaktan sa nasabi pong aksidente o insidente po na sunog. Nagpaalala rin po ang mga otoridad sa publiko na maging maingat at unahin ang pagtawag sa otoridad bago kumuha ng video o larawan kapag mayroong sunog upang maiwasan na rin ang anumang panganib. Mga ka-Sir Nation at mga kabombo, mapalad po tayo ngayong umaga dahil makakasama po natin live on air. Ito pong si Senior Fire Officer 4 Omar Khalif P. Sulaiman, ang Deputy Fire Marshal at ang Substation Commander po ng Dato Udin Sinsuat Fire Station para magbahagi po ng pinakabagong update tungkol nga po dyan sa nangyaring sunog. Ayan mga ka-Sir Nation, magandang umaga po Sir Sulaiman. Assalamualaikum. Welcome po sa programa. Kasama niyo po ngayon si Star DJ Lexi. Yes po, magandang umaga po sa ating lahat, Madam Bombo Lexi. Yes pa. At sa mga yung tagapakinig sa may Star FM, sa Bombo Radio po, salamat po sa binigyan nyo kami ng kaunting oras para makapagbigay sa inyo ng initial information po about sa incidenting sunog po sa may Dalican Poblacion po. Yes po. Sir, maaari niyo po bang ikwento kung paano po nagsimula itong sunog kahapon at kung ano na po ba ang mga latest update ngayon, sir, sa lugar? Yes po, salamat talaga dahil ganitong pagkakataon, may saliwalat din namin kung ano talaga ang naging situation. Actually ma'am, with due respect sa mga community natin sa sa Poblacion Dalican po, Opa. Wala pong color po ma'am. Kasi po gawain po ng bumbero ganito po. That time po, sa oras po nung kasagsagan ng lunch natin, pasado alas 12 ng hapon na po, natanaw ng ating tropa, duty personnel, na meron siyang unusual smoke na nakita. So, par distance siya, nung gi-check namin sa Google, nasa almost 400 meters away from our station. So, gi-verify ng tropa, so gawain ng bumbero kasi ma'am na basta makakita ng mga unusual smoke o in any incident, ang unang titingnan namin is orasan. So, nakita doon sa initially, accordingly sa recordedly sa data namin, sa logbook namin is nalogbook ng duty personnel din 12:49 ng hapon po. So kasagsagan ng lunch po. So binireply nila, nag-dispatch sila 12:50. Upon arriving the scene, ma'am, meron tayong 3 minutes na pagtakbo nila. So big sabihin, ganun siya kalapit. Or let's say, sa Google is almost 400 meters away. So yun lang po, sad to say, walang color. Pagdating namin sa area, pagdating ng tropa sa area is nasa fully developed stage na po. So ibig sabihin, kung titingnan mo yung mga video ng mga nagbibideo online na nagmatch sa tropa na nakita niya mataas na yung usok. Then doon sa video, wala pang dumating na bumbero, mataas na rin yung usok. So fully developed na po pagdating ng tropa sa area. So talagang when we say meron kaming stages of fire, kung nasa stage 3 na, pwede nating sabihin na hindi naman unstoppable. Pero when we say fully developed, talagang almost 80% ng isang bahay is tupok na. So what the troop did is nag-conduct sila ng one of our firefighting technique is yung cover exposure attack. So initially ganun ang ginawa ng tropa po para hindi po traverse sa adjacent building yung sunog po. Yung pong nangyari po. Bali, Sir Sulaiman po, meron po ba kayong data kung ilang establishmento po particular po ang nasunog? Yes po ma'am, initially, actually ngayon pupunta po ang tropa, kasama po ko para
kuha pa ng concrete namin or Yes, other po. information. Initially, meron tayong 7, hindi ko naman masabing bahay o ano, pero parang Apo. stante siya kasi you could imagine almost 200 square meter pero Aha. nasa 7 establishmento. So kung ganun, parang stante siya pero uso kasi ngayon sa karamihan is kung saan yung tindahan, doon din yung bahay na nandun sila natutulog po. Yun po, so 7 stante ang So, 7 po. nasagap namin ngayon at least may madagdag pa mamaya pagkuha namin ng impormasyon. Yun po. Sir, ano po, kamusta naman po ang mga mamamayan doon? Wala naman po bang naiulat na nasaktan? Na ano po ba? Yes, Bombo Lexi, so far wala pa namang naiulat o na-submit na dumating sa amin na may nasaktan sa komunidad. Kahapon, wala naman ganun talaga na naiulat o naibigay sa amin information na may nasaktan. Sa aming tropa, although normal sa amin yung mga minor na injury, napapaso, natutusok ng mga inikwan dyan, normal naman. So far wala pa naman may major na injured sa nangyari kahapon po. Apa. At sir, no, ano na po bang kasalukuyan estado po ng investigasyon? Yes po, Bombo Lexi. Actually, meron tayong standard operating procedure sa aming tanggapan Apa. na first day ng insidente, 24 hours, meron kaming first report na kukunin. Bali mamaya, iko-concrete pa namin yung first report. Then meron kaming second report na 7 to 14 days, na yun yung progress report. Then from D-Day, meron kaming 45 days for final report. So far, ang magagathered pa natin ngayon, mamaya, is kung sinong nasunugan, finally, kung ano ba. Pero yung original fire, meron pa tayong 7 to 14 days pa. Kung saan. Although, haka-haka, meron na kaming lead na kung saan nagsimula, pero hindi namin pwedeng isiliwalat for the safety of the nasunugan naman. Baka mamaya, hindi pala doon nagsimula, no? Apa. So far, kukuha pa kami. Under DPS investigation pa po lahat. Apa. Sir Sulaiman, bali gaano po ba kabilis na apula itong sunog na ito? Tapos gawa pa po sa mga light materials umano po itong mga establishmento doon? Yes, Bombo Lexi, recordedly 12:49 kami nalaman. Apa. Kami mismong nakaalam, 12:50 kami nag-dispatch, recordedly. Pagdating namin area, 12:53. So na-control sa record namin by our ground commander, si Fire Captain, siya pong nag-declare, Fire Captain Israel Kamid. Yes. Almost 1 hour po, nag-firefight po ang tropa namin, ma'am. Opo. Bali sir, no, ano po, gaano po kahalaga ang fire safety protocols sa mga ganitong klase po na establishmento, sir? Yes po, salamat. Talagang magandang itong pangtakilik na mga itong interview na to po sa radio. Kasi actually po, I myself hindi po natutulog ang mga bumbero. Opo. Meron po kaming updated na activities. Actually, bago lang may issue rin sa somewhere in Luzon, hindi ko lang may pinpoint na yan din, yung communication gap. Meron nga bumabang activity bago lang, nag-refresh naman namin yung mga contact numbers namin, pinupunta namin yung mga strategic area para ipopost yung mga contact numbers namin. Then nagkakaroon kami, in fact, isa sa aspect ng Bureau of Fire Protection is fire prevention. Isa na siyang pinakauna dahil ayaw rin namin ng mapaminsalang apoy na yun. Ayaw rin namin na may masunugan. Yung fire prevention activities namin, ako, yan ang pinapaigting. Order para hindi higher office namin na hindi yan from January to December, hindi po natutulog o nagpapahinga talaga todong bumbero. Pagod din sila na yung fire prevention activities namin nandyan po. At nagpapasalamat kami sa BLGU. Yan, isa yan sa makukunik nyo. Kung sino po ang may mga insidenteng katulad nito, huwag tayong mag-live bigla-bigla. Meron tayong BLGU, meron tayong LGU na yan ay close connection sa amin. And about sa mga ganito is actually, kung gusto mo namin, ayaw rin namin na mapaminsalang sunog na yan. Yun po. Opa. Bali, Sir Sulaiman mo, last na po, no? Ano pong masasabi niyo po sa publiko, especially lalo na po pag naghihintay ng responde po galing po sa mga kinauukulan, imbis na mag-live at magkuha ng mga litrato? Ano po ang payo niyo po sa public? Yes po, Bombo Lexi. Siyempre, kung sinong may nasunugan,
yun yung mahirap mag-connect agad kasi ang naisip niya, minsan na hindi lahat. Minsan yung paghahakot, no, Opo. pag i-back ng gamit niya, ayaw rin masunugan. Pero yung mga bystander dyan, please naman po, no? Mag-live man tayo, hindi naman kami mga superhero na kung saan ka nag-live na binabantayan namin yung mga live nyo. So may contact numbers tayo. Ang pinakamabilis po kung saan yung insidente, meron tayong BLGU. Yung mga BPATs na yan, ang tawag sa amin ay SIPAG, Community Fire Auxiliary Group, may connection yan sa amin. So, nandiyan sila, no, nagpapasalamat kami sa mga tropa namin ng mga BLGU, mga SIPAG, na nandiyan sila parati. So, yun po ang isa sa paiktingin natin, yung communication natin. Dahil once mag-failed ang communication natin, nangyari kahapon, sa tingin ko, ganun po. So, pinapanawagan namin sa mga mahilig mag-live, mas maganda maigi tawagan nyo kami or malapit lang naman yun, pwede man puntahan, may motor, may transportation, any transportation para malapitan kami. So anyway, sa tanggapan namin siguro kung nagkulang man kami, humihingi ako ng paumanin sa lalong-lalo ng mga biktima ng sunog na yan. Yes. Hindi namin gustong may masunugan din. Yun po. So andyan ang close connection namin sa mga BLGU po. Ayan. Maraming salamat po, Sir Sulaiman, sa pagpapaunlak niyo po sa amin ngayong umaga. Yes po, pasalamat na lang rin po ako, ma'am. Pwede pa pasalamat din ako sa nakakataas namin sa may Bureau of Fire Protection ng BARM na si Senior Superintendent Adil Tiakalul at ang aking Provincial Director na si Superintendent Rosemary Humalon. At siyempre ang aking classmate, ang aking immediate superior na si Fire Captain Israel Kamid, ang aming Municipal Fire Marshal. At ang tropa ko po rito sa Dato Dinsinso at salamat sa lakas na ibinakita natin kahapon. Yun din sa iyo, ma'am, salamat sa iyo, Bombo Lexi. Yes po. Sa binigay niyo kami ng konting oras para may saluhalat o mabigyan ng initial information po. At sa mga tagapakinig, salamat din po sa inyong lahat. Good Yes morning. po. Mga kasernation, atin pong nakasama si Senior Fire Officer for Omar Khalif P. Sulaiman, ang Deputy Fire Marshal po at Substation Commander ng Dato Udin Sinsuata Fire Station.